Magandang araw mga kakwentuhan! Pakinggan ng isa na namang panibagong kwento na siguradong magbibigay ng lungkot, inspirasyon sa buhay at mapupulutan ng aral. Kwentong pinamagatang Doktora. Paano ka nga ba magtitiwala sa iyong sarili kung palagi ka nalang bumabagsak sa tuwing pinipili mong lumaban? Paano ka nga ba patuloy na maniniwala sa iyong sariling kakayahan kung sa tuwing sinusubukan mo ang lahat para lamang mapatunayan na kaya mo at magtatagumpay ka sa dulo ay bigla ka na lang lalagapak sa lupa? Paano nga ba? Bago tuluyang makatungtong si Chanel sa kolehiyo ay napilitan ang kanilang ina na pumunta sa ibang bansa upang doon magtrabaho bilang isang OFW. Bata pa lamang kasi sila ay namatay na sa isang aksidente ang kanilang ama. Kaya tanging ang kanilang ina na lamang ang kasama nila sa buhay at sumusuporta sa kanilang magkakapatid. Bilang isang domestic helper sa Saudi Arabia, ay nagpursigi ang ginang para matustusan ang pangangailangan ng kanyang mga anak sa pag-aaral ng mga ito. Halos lahat ng kinikita nito ay ipinapadala niya sa kanyang mga anak na nasa Pinas. Nalaman iyon ng kanyang mga anak, kaya naman nagpasya si Chanel na kumuha ng kursong medisina upang mapauwi ang kanilang ina. Sumang-ayon naman ang kanilang ina at sinuportahan siya sa kanyang nais. Habang nag-aaral sa medical school si Chanel ay wala siyang ibang ginawa kung hindi ang mag-aral ng mabuti. Ang tanging laman lang ng isipan niya ay gusto niya nang mapauwi ang kanilang ina para muli na ulit silang magkasama. Isang araw ay tinawagan niya ang sariling ina bago dumating ang nakatakdang oras ng kanyang pagsusulit, daan para tuluyan siyang makagraduate sa kolehiyo. Ma, kapag nakapasa ako sa exam, kailangan mo na pong umuwi dito ha? Saad ni Chanel sa kanilang ina habang ka-video call ito sa telepono. Ang advance mo naman mag-isip anak. Natatawang saad naman ng kanilang ina. Napanguso na lamang si Chanel dahil hindi niya makausap ng maayos ang kanilang mama. Ma naman, seryoso po ako. Basta kapag nakapasa ako, uuwi ka na po dito sa Pinas ha. Pagpipilit pa na saad ni Chanel. Napangiti na lamang ang kanyang ina at napailing dahil sa narinig. O siya, sige na nga. Dahil makulit ka, uuwi ako sa oras na makapasa ka sa board exam nyo. Basta pagbutihin mo anak ha, kaya mo yan. Pagsuko ng kanyang ina. Nang sumapit na ang itinakdang oras ng pagsusulit ay kabadong umupo na si Chanel sa kanyang upuan. Sabay-sabay silang nagsimula sa pagsagot matapos ibigay ang kani-kanilang mga test paper sa kanilang mga harapan. Ilang araw din ang lumipas bago tuluyang lumabas ang resulta ng kanilang pagsusulit. Kabado at hindi naman mapakali si Chanel dahil kasalukuyan nang hinahanap ng kanyang nakababatang kapatid ang kanyang pangalan sa listahan ng mga nakapasa sa board exam. Ate naman, pwede bang maupo ka muna? Nahilo na ako dahil sa'yo. Kanina ka pa paikot-ikot dyan eh. Bakas na ang inis na pakiusap ng kanyang nakababatang kapatid. Napabuga na lamang ng malalim na buntong hininga si Chanel at sa wakas ay nagpasya na siyang umupo sa gilid ng kama ng kanyang kapatid. Kasalukuyan kasi silang nasa loob ng kwarto ng nakababatang kapatid niya upang tignan ang naging resulta ng board exam. Kinakabahan ako. Paano kung hindi ako nakapasa sa exam? Kinakabahan na tanong ni Chanel sa kanyang kapatid. Napailing na lamang ang kapatid sa kanyang itsura. Huwag ka muna mag-overthink dyan ate. Wala pa naman eh. Hindi pa naman natin nakikita yung resulta.
Pagpapakalma naman ng kanyang nakababatang kapatid sa kanya. Lumipas ang ilang minuto hanggang sa bumungad na sa kanilang harapan ang maraming pangalan ng mga nakapasa sa pagsusulit. Bawat pangalan ay binasa nilang mabuti hanggang sa makarating sila sa dulo. Ngunit hindi pa rin nila nakikita ang pangalan ni Chanel. Hindi pwede to. Imposible naman na hindi ako nakapasa sa exam na yun. Tignan nga natin ulit. Baka naduling lang tayo habang nagbabasa. Pagkumbinsi ni Chanel sa kanyang sarili. Sa ikalawang pagkakataon ay muli nilang binasa isa-isa ang mga pangalan ng mga nakapasa. Ngunit kagaya kanina ay hindi talaga nila nakita ang pangalan ni Chanel. Hindi, imposible. Nakapasa ako, Shaina. Tignan natin ulit. Desperadong saad ni Chanel. Ate, tumigil ka na. Tanggapin na lang natin na hindi ka nakapasa. Mahinang anas ni Shaina. Napakagat na lamang si Shaina habang puno ng awa at lungkot ang mga mata na nakatingin sa kanyang ate na humahagulgol at kanya itong niyakap habang patuloy itong umiiyak sa kanyang bisig. Nang malaman iyon ng kanilang ina ay labis na lungkot ang ginang para sa kanyang panganay na anak. Si Chanel lang kasi ang tanging hindi nakapasa sa board exam. Lahat ng mga kabatch ng kanyang anak ay nakapasa maliban lamang kay Chanel. Huwag ka na malungkot, anak. Pwede pa namang mag-take ng board exam ulit eh. Pagpapagaan ang loob ng kanyang ina mula sa kabilang linya. Gaya ng sinabi ng kanyang ina ay muling sinubukan ni Chanel na mag-take ng board exam. Kung noong una ay magaan ang pakiramdam niya nang matapos ang exam, ngayon naman ay kabado siya sapagkat maraming tumatakbong tanong sa kanyang isipan. Paano kung hindi na naman ako makapasa? Paano kung mabigo na naman ulit ako sa ikalawang pagkakataon? Iyan ang patuloy na bumabagabag sa isipan ni Chanel habang lumilipas ang bawat araw. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kinatatakutan ni Chanel. Ang araw kung kailan idilabas na ang mga pangalan ng mga taong nakapasa. Naglakas loob si Chanel na mag-isang hinanap ang sariling pangalan sa mahabang listahan. May pasok kasi ang kanyang nakababatang kapatid dahil araw nga ng Lunes. Gusto sana siya nitong samahan ngunit hindi siya pumayag. Ayaw niya ang ideya na liliban ang kanyang kapatid sa klase upang samahan lamang siya. Hindi ako makapapayag sa gusto mo. Nagtatrabaho si mama sa ibang bansa para makapagtapos lang tayo ng pag-aaral. Huwag mong sinasayang ang lahat ng pagod ni mama, Shaina. Ika pa ni Chanel sa nakababatang kapatid. Sa huli ay walang ibang nagawa si Shaina kung hindi ang sumunod sa sinasabi ng kanyang ate. Matyagang binasa ni Chanel ang mga pangalan hanggang sa makarating siya sa bandang dulo. Ngunit matapos mabasa ang lahat ng mga pangalan sa screen ng kanilang laptop ay nalugmok lang ang kanyang puso. Katulad noong unang naging resulta ay bagsak ulit siya. Bumagsak na naman siya. Labis na hiya ang naramdaman ni Chanel nang ibalita niya iyon mismo sa kanyang ina. Ngunit katulad ng dati ay ngumiti lang sa kanya ang ginang at pinagaan ang kanyang lugmok na kalooban. Pero kahit anong gawin at sabihin ng kanilang ina ay hindi nito mapapagaan ang kanyang mabigat na puso. Mabilis na lumipas ang ilang araw dahil sa naging resulta ng kanyang pagsusulit ay mas lalo lang pinaghinaan ng loob si Chanel. Tila ba naging mahirap ang bawat araw para sa kanya. Hindi niya namalaya na na-depress na pala siya dahil sa nangyari. Dahil nahihiya na talaga siya sa kanilang ina, ay mas pinili na lamang niyang magtrabaho pansamantala. Sa isang pharmacy napili ni Chanel na magtrabaho. Dahil may kaalaman siya tungkol sa medisina, ay iyon ang naging dahilan kaya mabilis siyang natanggap sa bago niyang trabaho.
Sumapit ang isang gabi, kasalukuyan siyang nakasakay sa bus at pauwi na sana sa kanilang bahay nang may tumabi sa kanya na isang babae. Base sa suot nitong uniform ay teacher ito sa isang paaralan. "Here," biglang saad ng ginang. Kaagad na nagtaka at nagulat si Chanel nang abutan siya nito ng panyo. "Bakit po?" Bakas ang pagtataka sa boses ni Chanel. Tinuro ng ginang ang sariling mga mata at doon lamang napagtanto ni Chanel na umiiyak na pala siya nang hindi man lamang niya namamalayan. Kaagad niyang tinanggap ang panyo at nahihiyang nagpunas ng luha. "Salamat po," mahinang saad ni Chanel habang nagpupunas ng mga mata. "Alam mo, iha, naalala ko bigla sarili ko sa'yo." Biglang saad ng ginang na kanyang katabi. Kaagad naman siyang napatingin dito at doon niya napansin ang ngiti sa mga labi nito. "Ganyan din ako dati. Hulaan ko, bumagsak ka sa board exam, no?" Tanong ng estrangherong babae. Nanlaki naman ng mga mata ni Chanel dahil sa narinig. "Paano niyo po nalaman?" Bakas ang gulat at pagtataka sa kanyang boses at mukha. Natawa naman ang ginang at makaraan ang ilang segundo ay napabuntong hininga. "I already told you. Ganyan din ako dati. Simula nung nalaman ko na bumagsak ako, halos gumuho yung mundo ko. Nadepress ako nang hindi ko namamalayan. Pero noon yun. May nagsabi kasi sa akin na wag daw akong sumuko at someday matutupad ko rin yung mga pangarap ko. At nagpapasalamat ako sa tao na yon at sa sarili ko. Nung hindi ako sumuko, doon ko na-realize na kaya ko pala. At tignan mo ako ngayon. Isa na akong ganap na teacher kahit 5 beses akong bumagsak sa board exam." Mahabang pagkukwento pa ng babae. Humarap ang ginang kay Chanel at diretso itong tiningnan sa mga mata bago ngumiti. "Kaya ikaw, huwag ka susuko dahil someday sasabihin at ipagmamalaki mo rin yung sarili mo. Someday matutupad mo rin ang mga pangarap mo sa buhay." Nakangiting saad ng ginang sa kanya. Nang araw na iyon ay nabuhayan ng loob si Chanel. Tinawagan niya ang kanyang ina at sinabi niya rito na muli niyang susubukan na mag-take ng board exam. Kaagad naman siyang sinuportahan ng kanyang ina. Habang nagtatrabaho at patuloy na pumapasok si Chanel sa trabaho niya sa pharmacy, ay nagpursige rin siya na mag-review. Mas pinili niya na pagsabayin ang kanyang trabaho at ang pagre-review para sa board exam. Gusto rin kasi niya na tumulong sa pagbabayad ng mga gastusin sa kanilang bahay. Sa bawat araw na lumipas ay pinagbutihan ni Chanel ang kanyang pagre-review para sa darating na pagsusulit. Halos lahat ng libreng oras niya ay itinutuon niya lamang sa pagre-review. At hindi rin naman nagtagal ay nagbunga na nga ang lahat ng paghihirap ni Chanel at ng kanilang ina. Matapos mabasa ni Chanel ang sariling pangalan sa screen na kanilang laptop ay hindi siya makapaniwala na nagawa nga niya. Nagawa niyang makapasa matapos bumagsak ng 2 beses at mas lalong umapaw ang tuwa niya nang malaman na siya ang nag-top sa board exam nila. "Yes, nakapasa rin ako, sa wakas!" Masayang sagaw ni Chanel at kaagad na napayakap sa kanyang nakababatang kapatid na si Shaina. "Congrats ate!" Nakangiting saad ni Shaina. Kaagad na tinawagan ni Chanel ang kanilang ina at masayang ibinalita ang magandang balita. "Ma, uwi ka na po dito. Natupad ko na po yung sinabi ko sa'yo. Nakapasa na po ako, ma. Ako na pong bahala sa pamilya natin." Saad ni Chanel. Naluluha naman na napatango ang kanyang ina. "Oo anak, uuwi na si mama. Magkakasama na tayo ulit." Sagot ng kanilang ina. Ilang araw lang ang lumipas ay nakauwi na ang kanilang ina mula sa ibang bansa. Tuwang-tuwa si Chanel dahil muli na nilang makakapiling ang nawaling nilang mama. Pagkababa pa lamang ng kanilang ina sa eroplano ay kaagad na nila itong sinalubong ng malawak na mga ngiti. "Ako na po bahala sa lahat, ma.
Salamat po sa sakripisyo nyo. Hindi ko maaabot mga pangarap ko kung hindi po dahil sa sakripisyo mo, Ma. Naluluhang tura ni Chanel habang nakayakap sa kanilang ina. Matapos makuha ni Chanel ang kanyang lisensya bilang isang ganap na doktor, ay sumikat ang kanyang pangalan, iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Tinagurian din siya bilang isang magaling at matalinong doktor na nagtap sa board exam. Ang dating dalaga na 2 beses bumagsak sa board exam, ngayon ay isa ng successful at kilalang doktor. Natupad ni Chanel ang kanyang mga pangarap dahil iyon sa kanyang pagtsatsaga at patuloy na pagtitiwala sa sariling kakayahan. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.